Maraming salamat sa iyo, Ricky. Kami yung binigyan na naman ng pinaunlakan mo ang aming anyaya. Minsan nabubulo na ako sa pananagalog eh. Sana magbalik ka muli, Ricky? Mabuhay ka. Magbalik tayo sa ating usapan, Ma'am Emmy. Ito yung tungkol doon sa mga natural beauty, alam niyo, nakakalungkot kasi talaga yung ang technology talaga nagiging advanced na, Tulad nga nasabi ko, doon perla lang ang pampabuti. Ngayon meron ng gluta-gluta. Hindi natin siguro sila masisisi dahil sponsor nila yan di ba? Kung sponsor at they can afford it, hindi natin sila mapipigilan. Kaya lang, sana maging aware tayo na katulad yan na hindi naman po yan natural beauty. Kasi kung ganyan na magiging mga artista natin na parang mga huwaran ng Pilipino, parang parang hindi maganda tanggapin. Pero it's accepted na talaga po, partner, because of the technology, they don't care. Pero mayroong mga effect yan, partner. Halimbawa, nagpa-botox ka o nagpa-facelift. Di ba minsan ng artistang babae hindi makangiti, makatawa. Kasi kailangan pilit na pilit yung pagngiti mo, di ba? Dahil makaka-apekto yun doon sa facelift mo o kaya doon sa iyong botox. Hindi ka pwedeng kumunot ang noo pag nagpa-botox ka. Unlike nung golden years, talagang totoo, ang gaganda ng mukha ng mga artista. At saka ngayon, hindi ba yung nagpapatato ng mga artista? May mga effect din Tama. Nagpapatato. Hindi sila aware na pag tumanda ka at pinatato mo yung kilay mo, pag tumanda ka, syempre yung balat mo wrinkle na, kulubot-kulubot na. So yung tato ng kilay, imbis na talagang hugis kilay, tumataas na yun. Parang yung tattoo mong agila, pagtanda mo, mag-iisip na sa iyo. Nakakita ako ng ganyan. Dahil nag-iiba na yung balat. Kaya ako di ako nagpapatato ng kilay. At saka merong kilay, lang. imbis na diretso lang na gano'n, may arco yan. Pagka tumanda ka na, balong-baluktot na yung hindi malaman kung saan papunta na yung kilay. Oo. Kaya yan Ikaw, Anje, anong masasabi mo dito sa mga bagay na to? Ang masasabi ko lang po, ang gaganda ng lola natin. Iba yung reunion. Wala ka ng sound. Opo. Dahil din po, ang side effect lang po ng pagpapaputi na yan, kung alam natin yung glutathione ay by nature po, gamot siya sa atay. Yun po yung scientific ng glutathione. Side effect na lang yung pagpapaputi. Pero gamot po siya sa atay. Kaya narinig ko nga yan, yung mga sobrang nagte-take niyan. In the long run, nagkakaroon ng effect sa side effect. Sa atay. Kaya be careful, sa mga nanonood sa atin ngayon, ingat po kayo sa mga tinitake yung mga gamot ngayon. Katulad po ng inyong lingkod, ako po mahigit 50 na. Pag tinatanong ko ng mga kaklasmate ko, bakit daw hindi ako tumatanda? Sabi ko, Iba naman yung rason doon. Kasi masyado kang oversex. hindi. Huwag mo sabihin yung partner, hindi naman yun. Pero yung sabi ko sa kanila, kasi pag ikaw overseas, yung manghihina ka, malulobat ka. Kaya lang ako, meron akong maintenance. Sabi nila, anong maintenance? Sabi ko, 36 ml. Ano 36 ml? 18 years old, minimintay ko. Kanya yan. Sikreto ko. Yun. Kailangan bata para mag-feeling bata ka at magmukha kang bata. Joke lang yun. Ganun pala yun. Yung pala ang sikreto yun. Itong dalawang cameraman na. Naku, Baka magkumuha rin ng 36 ml itong mga to.
pagalitan naman ng mga asawa niyo. baka Oh. sumambul, ano? I know. Hindi, mga bata pa naman No sila. comment daw kay Oo, Chairman. mga bata pa. Anong mga bata? 50 na rin yan. Binabati ko yung anak ko si Alor. Hi, Alor. Hi, Abem. Wala yung Abem ko. Nasa Tagaytay. Iniwan na naman ako. Sumama na naman kung kanino yung... Hindi, kasi ang bottom line dyan, para magmukha kang bata, dapat positive thinker ka. Tama. Diba? Speaker. Pagka may mga problema ka, you take things na positively, kaya mukha ka pa rin bata. Tama. Huwag niyong isipin ang problema sapagkat ang problema hindi kayo iniisip. Correct. Tama yun. Tama po yan. Yan po ang sikreto ng magandang buhay. Ano, partner? Magpaalam na daw tayo, partner. Okay, parting words, ano? Kaya kayo, ng mga magpapakasal, yung pre-nuptial agreement, Kalimutan na. bayaan nyo yan. Kung kayo parehong dukha, magsama kayo para magsumigaw kayong dalawa. Kayo umasenso. Kung isa-isa inyong dukha, isa-isa inyong nakakariwasak sa buhay, kung meron kayong mga reservation sa buhay, huwag na kayong magpakasal. Ano? Ano na lang? Live in. Oo. Ano-ano na lang. Oo. Alam mo, tama yan, ha? Kung kayo pareho kayo nagsama noong kayo'y mahirap, nagpursige kayo sa buhay ninyo, yumaman, yun ang pinakamagandang pakiramdam. Alam mo yung si Precious Hipolito, na konsehal ngayon ng Quezon City, kinikwento niya at ng kanyang magulang. Alam mo, nung nagtanan yung nanay at tatay niya, wala. Ang ano lang nila, ang suot lang nila yung damit nila dahil parehong mahirap. Okay, so ginawa nila ang paraan para magpursige sa kanilang buhay. Alam mo, kung ano yung kanilang lamesa, doon na rin sila nahihiga, natutulog. Oo, pero makita mo ngayon ang yaman ng mag-asawa. Talagang nagpursige sila. At ngayon, ang yaman na nila. Yun ang magandang halimbawa ng mag-asawa na nagsama sa hirap at tapos guminhawa ang buhay, di ba? Very good. Okay. So, at this point, nagpapasalamat po kami sa aming mga guests at gayon din sa inyo sa pagsama ninyo sa amin hanggang sa muli dito sa Celebrity Hour. Pero bago tayo magpaalam ng tuluyan, pakantahin muna natin si Mar. Okay, ma'am, take it away. Yay!